Sa ilalim ng init ng araw, habang kumakagat ang alikabok sa lupa, isang payat at maitim na batang lalaki ang marahang naglalakad sa damuhan, may hawak na tungkod at tinutulak ang grupo ng 6 na payat na kambing. Si Nardo, 10 taong gulang, ay likas na masinop at matiyaga. Hindi niya pag-aari ang mga hayop na iyon, pero sa kanya nakasalalay ang pangangalaga sa mga ito araw-araw. Binabayaran siya ni Mang Lito, isang matandang balo, ng ilang pirasong tinapay tuwing hapon kapalit ng kanyang pag-aalaga sa mga alaga nitong kambing. Dahan-dahan lang kayo, baka mapigtas na naman ang tali niyong dalawa. Bulong ni Nardo sa 2 kambing na parating nag-aaway. Sabay abot ng damo mula sa tabi ng daan. Sa kanyang tabi, ang tanging kalaro niyan si Putol, isang asong askal na may pilay sa kaliwang paa, ay matiyagang sumusunod. Si Putol ay niligtas ni Nardo mula sa batang namamato noon sa baryo. Simula noon, naging magkaibigan na sila, kapwa iniwan, kapwa hindi inaasahan ng iba. Walang masyadong mga bata na nakikipaglaro kay Nardo. Laging pinupuna ang kanyang itsura. Nakasuot ng butas-butas na kamiseta, kupas na shorts at tsinelas na may pako. Ang kanyang buhok ay laging magulo at may halong damo, at ang kanyang balat ay sunog sa araw. Pero kahit kailan ay hindi siya nagsalita ng masama sa kahit sinong batang nambabastos sa kanya. Ang kanyang ama ay namatay sa pagkakabagsak ng poste noong siya'y 6 na taon pa lamang, at ang kanyang ina naman ay pumanaw sa lagnat na hindi naagapan dahil walang pera para sa gamot. Simula noon, si Mang Lito na ang tumutulong sa kanya. Hindi man kadugo, pero parang tunay na lolo na ang turing nito sa kanya. "Hoy Nardo, pangit ng aso mo, ang baho pa!" Sigaw ng isang batang lalaki mula sa kabilang bahagi ng burol, habang nakasakay sa bisikletang bago. Ngunit hindi sumagot si Nardo. Tumingin lamang siya kay Putol at ngumiti. "Huwag mo na silang pansinin, hindi nila alam ang totoo mong tapang," bulong niya habang hinihimas ang ulo ng aso. Pagkatapos ng maghapong pagpapastol, dinala niya ang mga kambing pabalik sa maliit na kulungan sa likod ng kubo ni Mang Lito. Sumalubong sa kanya ang matanda, may hawak na supot ng tinapay at isang saging. "Oh, heto, nakaraos na naman ang mga alaga ko. Butit hindi nawala yung bugnutin na kambing na si Loka," ani Mang Lito habang pilit na pinapatawa ang bata. "Hindi po siya nawawala, Lolo. Sinundan lang po niya yung amoy ng damo sa may ilalim ng puno," paliwanag ni Nardo sabay abot sa tinapay. "Mahusay kang bata. Kung may anak lang akong kasing bait mo, baka mas magaan ang buhay ko ngayon." Saad ni Mang Lito na may lungkot sa mata. Tahimik lamang si Nardo habang ngumunguya ng tinapay. Kahit kulang sa asin at matigas, parang fiesta na iyon para sa kanya. Binahagi pa niya ang kalahati ng tinapay kay Putol, na tila natutuwa at tumatahol pa habang ningunguya ang pagkain. Tuwing gabi, natutulog si Nardo sa isang sulok ng bahay kubo, sa lumang banig na may punit at isang kumot na sobrang nipis na hindi na talaga mainit. Pero mahal na iyon. "Sa'yo to galing, inay. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko sarili ko," bulong niya sa dilim, habang nakayakap sa kumot at si Putol ay nakahiga sa paanan niya. Sa kabila ng kanyang murang edad, marunong si Nardo mag-isip ng malalim. Sa tuwing gabi, napapaisip siya kung ano ba ang ginagawa ng mga batang nakatira sa syudad. May TV kaya sila? Anong lasa ng totoong spaghetti? Bakit ang ilan hindi marunong tumulong sa iba kahit may sobra sila sa buhay? Kinabukasan, sa pagitan ng init at hamog, muling sinimulan ni Nardo ang araw sa pastulan. Wala siyang reklamo. Para sa kanya, bawat araw na buhay pa siya at may tinapay si Putol, sapat na iyon. Habang nakaupo sa lilim ng isang puno, pinagmasdan niya ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa langit. Kung ang ulap nakakapunta sa syudad, sana minsan madala ako, mahina niyang wika sa sarili. Sa gitna ng katahimikan, bigla siyang napatingin sa gubat na nasa likuran ng burol. Doon, sa pagitan ng malalagong damuhan at mga punong matagal nang hindi nadaraanan ng tao,
May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Hindi takot, kundi parang may tawag. Wala panhibang batang nagpapastol na lumalapit sa gubat na iyon. Marami kasing kwento, may mga nawawalang hayop at minsan daw may mga bandido. Ngunit hindi ganon ang tingin ni Nardo sa gubat. Para sa kanya, ito ay paraiso ng katahimikan. Lugar kung saan hindi siya nilalait, kung saan ang mga ingay ay huni ng ibon at pagaspas ng hangin. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa gubat ding iyon magsisimula ang isang kwento na magbabago sa kanyang buhay. Isang kwento na hindi tungkol sa kung gaano siya kaaba ngayon, kundi kung gaano kabusilak ang kanyang puso. Puso ng isang batang walang pera pero may pagmamalasakit na hindi matutumbasan ng kayamanan. Makalipas ang ilang araw na walang pangyayaring kakaiba, muling bumalik si Nardo sa paborito niyang burol, doon sa dulo ng pastulan na malapit sa gubat. Walang ibang gustong magpastol doon, kaya't siya na mismo ang palaging ina-assign ni Mang Lito. Sa totoo lang, hindi ito iniiwasan ni Nardo. Sa halip, tuwing tumatambay siya sa ilalim ng punong mangga na naroon, nakakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan na tila ba may tinig sa hangin na nagsasabing ligtas siya. Habang humihigop siya ng tubig mula sa dalang lumang bote, napansin ni Nardo ang kakaibang pagkilos ng mga ibon sa may bandang loob ng gubat. Para bang may naiistorbo sa katahimikan. Pinagmasdan niya ito ng mabuti, pero wala naman siyang nakikitang hayop. Sa halip, naramdaman niya ang malamig na hangin na biglang sumingit sa pagitan ng mainit na hapon. At sa paglapit niya sa gilid ng gubat, isang kakaibang tunog ang kanyang narinig. Ah! Tulong! Halos hindi marinig ang tinig. Mahina, palipas at puno ng paghihirap. Napako si Nardo sa kinatatayuan. Sandali siyang napatigil. Tinitimbang kung pupuntahan ba ang pinanggagalingan ng tinig. Ngunit ang puso niyang palaging nauuna sa takot, ang nag-udyok sa kanya na unti-unting hakbangan ang masukal na bahagi ng kagubatan. May tao ba riyan? Tanong ni Nardo habang pilit lumulusot sa mga makakapal na damo. Tahimik. Tao po. Pastol lang po ako, hindi po ako masamang tao. Sigaw pa niya habang tinutulak ang mga sanga. At doon, sa ilalim ng punong may ugat na nakaalsa, nakita niya ang isang babaeng nakahandusay. Duguan ang braso, gasgas ang tuhod at ang damit ay punit-punit na parang ganing sa habulan o pagkakadulas. Maputla ito at tila giniginaw. Tila ginapang pa ito mula kung saan. Walang sapatos, putikan ang paa at sa gilid ng kanyang mga mata, may bakas ng luha at takot. Lumapit agad si Nardo. Nanginginig ang kamay, hindi alam kung dapat bang hawakan ang babae. Ngunit nang makita niya itong nanginginig sa ginaw, agad niyang hinubad ang kanyang tanging kumot na nakatupi sa loob ng kanyang sako at maingat itong ibinalot sa katawan ng dalaga. Ate, rinig mo po ako? Sandali lang, kukuha ako ng tulong. Pero bago siya makalayo, hinawakan ng babae ang kanyang braso. Wag kang aalis. Baka bumalit sila. Mahina nitong sambit habang pilit pinipikit ang mga mata. Sino po? Tanong ni Nardo. Pero wala nang sagot ang babae. Dahan-dahan itong nawalan ng malay. Napakapit si Nardo sa pagkabigla. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Wala siyang ideya kung paano gamutin ang sugat, lalo't hindi naman siya doktor. Isa lang siyang batang pastol. Ngunit kahit ganoon, alam niyang hindi niya kayang pabayaan ang dalagang iyon. Pilit niyang binuhat ang babae pero mabigat ito para sa kanyang maliit na katawan. Sinubukan niyang hilahin ito sa lilim ng punong kahoy. Inayos ang pagkakabalot ng kumot at tiningnan kung humihinga pa ito. Sa kabutihang palad, mahinang hininga pa rin ang naririnig niya. Dali-dali siyang tumakbo pabalik ng baryo. Halos habol ang hininga. Sugatan ang mga paa sa tinik at putik, pero walang ininda. May babae sa gubat, sugatan. Tinutugis yata, sigaw ni Nardo sa gitna ng palengke, habang hinahanap si Mang Lito o kung sino mang makakatulong. Ngunit ang baryo nila ay sanay sa takot, sanay sa bulong-bulungan tungkol sa mga rebelde,
magnanakaw o masasamang tao mula sa kabundukan. Lahat ng nilapitan ni Nardo ay nagkibik-balikat o umiwas. Huwag mo nang pakialaman yan, Nardo. Baka madamay pa ang buong baryo. Ani ng isang ale habang mabilis na isinara ang pinto. Pabayaan mo na, baka pakanalang yan ng mga sindikato. Mahirap na, dagdag pa ng isa. Lumapit si Nardo kay Mang Lito na noon ay nasa tapat ng kanyang kubo. Lolo, may sugat ang babae sa gubat? Kailangan po niya ng tulong. Nagbuntong hininga si Mang Lito. Anak, hindi sa ayaw kitang tulungan pero alam mong delikado sa gubat. At kung sino man siya, baka may mga taong naghahanap sa kanya na hindi natin kayang harapin. Hindi siya sinigawan ni Mang Lito, pero sa tono nito ay ramdam ni Nardo ang takot at pangamba. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nardo. Si Putol ay nasa paanan niya, pero ang kanyang isip ay naroon pa rin sa gubat. Sa dalagang mahina na, suot ang kumot niyang paborito. Baka malamigan ito. Baka gutom na. Baka wala na. Kinabukasan, maaga siyang gumising dala-dala ang natirang tinapay at isang plastik na bote ng tubig. Dahan-dahan siyang lumusot muli sa gubat. Pinakinggan ang bawat sanga at kaluskos. Ngunit pagdating niya sa pinagtaguan ng babae, wala na ito. Tanging ang kanyang kumot na pinagsablayan ng tuyong dugo ang naiwan. Wala ring bakas ng tao, wala ring saplot o gamit. Halos hindi niya maipinta ang muka ng pagkagulat. Paano itong nawala? May kumuha ba? O gumapang papalayo? O may masamang nangyari? Kinuha niya ang kumot, niyakap ito at naupo sa lilim ng punong kahoy. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may mabigat sa kanyang dibdib. Parang may kulang kahit hindi naman niya kilala ang babae. Habang binabalik-balikan niya sa isip ang mga huling sandali ng babae, isang bagay lang ang malinaw kay Nardo. Hindi iyon basta-bastang babae. At ang mga sumunod na araw ay magpapatunay na ang simpleng pagbibigay niya ng kumot ay magiging simula ng isang kaguluhang hindi niya kailanman inasahan. Ang umagang iyon ay tila mas tahimik kaysa sa mga nagdaang araw. Hindi umihip ang hangin gaya ng dati, at ang mga ibon sa pastulan ay hindi na kasing ingay tuwing umaga. Si Nardo, tahimik lang na nakaupo sa harap ng kubo ni Mang Lito. May hawak na kumot na may bahid ng tuyong dugo. Hawak niya ito ng buong ingat. Para bang ito ay isang relikya, isang alaala ng isang mahalagang pangyayari, o isang tanong na wala pa ring kasagutan. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ang dalaga sa gubat. Paulit-ulit niyang iniisip kung gumapang ba ito palayo o kung may dumating bang taong tumulong sa kanya. Wala siyang makitang bakas, ni yapak, ni kagamitang iniwan. Tanging ang lumang kumot niyang kay tagal niyang iningatan ang naiwan sa lilin ng punong iyon. Ang kumot na iyon ay hindi basta tela para kay Nardo. Galing ito sa kanyang yumaong ina, at siya mismo ang nanahi noon noong siya'y 7 taong gulang pa lamang. Kahit may butas at manipis, hindi siya kailanman napulog nang hindi ito nakayakap sa kanya. Gabi-gabi, dinadasalan niya ito na para bang naroon pa ang kanyang ina, at nilalamutak sa dibdib kapag siya'y nagugutom o natatakot. Sa panahong halos wala siyang pag-aari, yun ang pinakamatibay niyang sandigan. Lolo, mahina niyang sabi habang pinupunas ang dulo ng kumot, kung kayo po yung nasa sitwasyon ko, ibibigay niyo rin ba ang kumot niyo? Umubo si Mang Lito mula sa loob ng kubo. Lumabas ito dala ang tabo ng mainit-init na tubig at pinatom sa mesang yari sa kawayan. Kung ang kumot ko ang magliligtas ng buhay ng isang tao, kahit wala na akong mahigaan, ibibigay ko, apo. Tahimik si Nardo. Alam niyang tama ang ginawa niya, pero may bigat pa rin sa dibdib niya. Hindi dahil sa pagkawala ng kumot, kundi dahil sa pagkabigla, sa kawalan ng kasiguruhan kung buhay pa ba ang dalagang tinulungan niya. Pero lolo, baka pinipilit ko lang din ang sarili kong tama ang ginawa ko. Kung hindi naman talaga siya mabuting tao, baka sinadya niyang lokohin ako. Anak, ang kabutihan, hindi yan palaging may kapalit. Pero kapag tumulong ka ng tao sa puso, kahit pa sa huli wala kang makuhang sagot,
panatag ka pa rin. Kasi alam mong hindi mo pinili ang sarili mo noon. Pinili mo ang tama. Kahit papano lumuwag ang dibdib ni Nardo. Bumalik siya kinahapunan sa gubat, dala pa rin ang kumot, umaasang may ibang senyales na lilitaw. Ngunit gaya ng kahapon, tahimik pa rin ang paligid. Doon siya umupo ulit sa ilalim ng parehong puno. Itinupin niya ang kumot at inilagay ito sa kandungan. At inalala ang bawat detalye, ang mukha ng babae, ang basag nitong tinig, ang uhaw at ginaw sa mga mata nito. Tulungan niyo po siya, kahit saan man siya ngayon. Bulong niya sa sarili, para bang may kausap sa hangin. Pagbalik niya sa baryo, hindi pa rin natapos ang paninira sa kanya ng ilan. Sa halip na purihin ang kanyang kabayanihan, mas pinili pa siyang pantawanan. Naku Nardo, baka multo yung nakita mo sa gubat, kaya nawala bigla. Siguro inimbento mo lang yan para maawa ang mga tao sa'yo. Bakit? May prinsesa na palang nawawala sa gubat? Ha? Panaginip mo lang yan. Ngunit hindi na lamang pinansin ni Nardo ang mga iyon. Hindi na bago sa kanya ang laitan. Ang mas mahalaga ay alam niya sa sarili niyang may isang buhay siyang tinulungan. Kahit hindi niya makuha ang buong kwento. Sa mga gabing sumunod, mas madalas siyang magising ng bigla. Parang may naririnig na tinig o paa sa labas ng bahay. Ngunit palaging si Putol lang ang naroon. Bantay pa rin sa pinto ng kanilang munting tahanan. Isang gabi, habang inuukit niya ang pangalan ng kanyang ina sa isang tipak ng kahoy, gamit ang lumang kutsilyong kalawangin, napahinto siya. Isang tanong ang biglang sumulpot sa isip niya. Paano kung ang dalagang iyon ay may mga taong naghahanap sa kanya? Paano kung hindi lang pala ito basta babae, kundi may malalim na kwento o koneksyon sa mas malaking bagay? Sumunod na araw, dinala ni Nardo ang kumot sa simbahan ng baryo at iniwan ito sa paanan ng altar. Panginoon, hindi ko alam kung bakit nangyari to, pero sana matulungan niyo siya. Pagka-uwi niya, nagsimulang umambon. Si Mang Lito ay nakaupo sa papag, nakikinig sa lumang transistor radio. Tahimik ang paligid hanggang sa marinig nila ang papalapit na dagundong ng mga sasakyan sa kalayuan. Hindi ito ordinaryong tunog ng tricycle o motorsiklo. Mabigat, sabay-sabay at tila sunod-sunod. Nardo, naririnig mo yon? Tanong ni Mang Lito, pilit na bumabangon. Opo lolo, parang mga truck. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang dumungaw ang mga tao sa baryo sa kanilang mga bintana. Sa gitna ng maputik na daan, isang convoy ng 3 itim na SUV at isang truck ng sundalo ang dumaan. Huminto ito sa harap ng mismong kubo ni Mang Lito. Bago pa man sila makapagtaka, may bumabang kalalakihang nakauniporme, armado ng mahahabang baril at naka-eagle patch sa balikat. Sino po si Nardo? Malakas ang tanong ng isang sundalo, ila nagmamadali. Napatayo si Nardo, nanginginig. Lahat ng mga kapitbahay ay nagsilabasan na patulala. Si Nardo, ang batang madalas laitin, ay ngayoy hinahanap ng mga armadong tao. Ako po, nanginginig niyang sagot. Sa di inaasahang sandali, isang matandang lalaki sa mamahaling barong ang lumapit mula sa SUV. Ang mukha nito ay matalim, pero bakas ang pagod. Bata, sabi nito, sabay lumuhod sa harap ni Nardo. Ikaw ba ang batang nagbigay ng kumot sa anak kong halos mamatay sa gubat? Walang nakasagot. Lahat ay natigilan. Salamat iho, buhay ang anak ko dahil sa'yo. At hindi kami titigil hanggat hindi ka nabibigyan ng kapalit sa ginawa mong kabutihan. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pag-ikot ng kapalaran ni Nardo. Isang batang walang pera, walang pangalan, pero may pusong higit pa sa ginto. Mabigat ang katahimikan sa pagitan ng bawat pintig ng puso ni Nardo habang nakatayo siya sa harap ng mga armadong sundalo at estrangherong matanda na ngayoy nakaluhod sa kanyang paanan. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Isang batang pastol na halos hindi pansinin sa baryo. Ngayoy pinagkakaguluhan ng mga tauhan na tila galing sa gobyerno o kung anong mataas na puwesto. Nakatitig sa kanya ang buong baryo, mga matay punong-puno ng tanong at pagtataka. Ang iba, halatang naiinggit. Ang iba na may takot,
parang may inaasahang gulo na kasunod. Bakit po ninyo ako hinahanap? Tanong ni Nardo, halos pabulong. Ang matanda'y tumindig. Pinunasan ang luha sa kanyang mata at tumango. Ako, si Ginoong Armando Mendez, ama ni Elena Mendez, ang dalagang iniligtas mo. Ikaw ba ang batang nagbigay ng kumot, tinapay at tubig sa isang babaeng tuguan sa gubat? Yung bata raw na may asong pilay na kasama? Tumango si Nardo, bagamat kinakabahan pa rin. Sa isip niya, bakit kailangan ganito karami ang dumating? Bakit tarang buong militar ang sumugod sa baryo nila? Salamat anak. Buong buhay ko, akala ko mawawala na si Elena. Wala na aming pan-asang matagpuan siya sa gubat. Pero dahil sa'yo, buhay siya, buhay ang anak ko. Tumalikod si Ginoong Mendez at tinapik ang isa sa mga sundalo. Ihanda niyo na ang regalo namin sa kanya. Nagsimula ang pagkakagulo. Bumaba pa ang ilang tauhan mula sa mga sasakyan, may dalang mga kahon, supot at ilang maleta. Ang ilan may mga dokumento. Ang iba may hawak pang kamera. Tila ba dokumentado ang bawat galaw nila. Si Nardo ay hindi makagalaw. Si Mang Lito, na ngayoy nakalabas na rin ng bahay, ay lumapit sa kanyang apot, hinawakan sa balikat. Ano to, Nardo? Tanong ng matanda. Hindi ko rin po alam, Lolo. Hindi ko po inaasahan to. Lumapit si Ginoong Mendez kay Mang Lito at marahang yumuko bilang paggalang. Pasensya na po sa abala, pero hindi po kami pwedeng tumigil hanggat hindi namin naipapahayag ang pasasalamat namin. Mula sa araw na iniligtas ng batang ito ang aking anak, lahat ng yaman ko ay tila kulang pa para tapatan ang kabutihan niya. Wala po kaming ginusto kapalit, sir, sagot ni Mang Lito, magalang pero mahinahon. Alam ko, at mas lalo hong nararapat kayong pagpasalamatan dahil sa pagtuturo ng ganyang kabutihang asal sa batang ito. Sa di kalayuan, narinig ni Nardo ang huni ng helikoptera sa kalangitan. Lalong nagsigawan ang mga taga-baryo nang lumitaw ang puting helikopter na may malaking logo sa gilid, Mendez Oil Corporation. Bumaba ito sa gitna ng palayan at mula roon ay lumabas ang isang babaeng may benda sa braso, nakaputing bestida at may makinis na balat. Siya yon, ang dalagang kanyang tinulungan. Hindi na kailangan ng kumpirmasyon. Tila lumundag ang puso ni Nardo sa pagkabigla. Nakangiti ang babae, bagamat halatam namumutla pa. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Bawat hakbang ng dalaga ay tila humahati sa katahimikan ng buong paligid. Si Elena, ang babaeng dati giniginaw at duguan, ngayoy parang diwata na sa kanyang paningin. Lumuhod ito sa harap niya at mahigpit siyang niyakap. Ikaw pala si Nardo. Ikaw yung batang nagsalba ng buhay ko. Mahina pero malinaw ang tinig nito. Hindi mo lang ako tinulungan. Binigyan mo ako ng pag-asang mabuhay. Hindi pa rin makapagsalita si Nardo. Hindi niya inakalang ang simpleng pagtulong niya ay aabot sa ganito. Hindi niya inaasahan na ang kanyang lumang kumot ay magiging tulay ng isang di inaasahang koneksyon. Nagpakilala ang mga kasamang sundalo bilang private security ng pamilyang Mendez. Ayon sa kanila, matagal na nilang hinahanap si Elena. Nawawala ito ng halos 3 araw matapos kidnapin ng grupo ng armadong kalalakihan habang nagka-camping sa lalawigan. Nakatakas lamang ito sa kagubatan matapos makawala sa pagkakatali. Pero halos mamatay na sa gutom at sugat bago siya matagpuan ni Nardo. Ang pag-iral ng forensic report sa kumot, pati na rin ang impormasyon ni Elena, ang nagturo sa kanilang si Nardo, ang batang inilalarawan. Ayos lang po ba siya ngayon? Tanong ni Nardo kay Ginoong Mendez. Medyo mahina pa, pero ligtas na siya. Sa totoo lang, hindi siya tumigil sa pag-iyak mula nang ikwento niya ang ginawa mo. Araw-araw, sinasabi niya, hanapin niyo ang batang may lumang kumot. Hanapin niyo ang batang may asong pilay. Kaya eto kami. Maya-maya pa, lumapit ang isang abogadong bitbit ang dokumento. Ipinabibigay po ng pamilya Mendez ang scholarship na ito kay Nardo. Libre mula elementarya hanggang kolehiyo, kahit saan siya gustong mag-aral.
At kung nanaisin niya, maaari rin siyang manirahan sa Maynila upang mas maalagaan. Nag-angat mang tingin si Nardo kay Mang Lito. "Lolo, pwede po bang kayo pa rin ang kasama ko?" Mumiti si Mang Lito, bagamat may bahid ng lungkot sa mata. "Anak, kung ang kabutihang ginawa mo'y magdadala sa'yo sa mas magandang kinabukasan. Huwag mong sayangin, huwag mo akong isipin. Ang mahalaga, may pag-asa ka na." Lumapit si Aleyna at hinawakan ang kamay ni Nardo. "Hindi lang scholarship ang gusto naming ibigay. Gusto ka rin naming ituring na bahagi ng pamilya namin. Isa kang bayani, Nardo." Nagsigawan ang mga taga-baryo, ilan ay napaiyak, at ang iba'y hindi makapaniwala. Batang dating tinutukso, nilalait at hindi pinapansin, nayo'y tinataas at pinupuri ng mga may kapangyarihan. Nang gabing iyon, sa harap ng maraming tao, nagdaos ng maliit na salo-salo si Ginoong Mendez sa mismong bakura ng kubo ni Mang Lito. May bitbit silang pagkain, inumin at mga gamit na inihandog para sa mga taga-baryo. Pero ang pinakaaabangan ng lahat ay ang simpleng seremonya kung saan isinauli ni Aleyna kay Nardo ang kumot na kanyang ibinalik. "Pinanghahawakan ko to sa loob ng ospital. Pakiramdam ko, ito ang nagdala sa akin ng buhay. Pero ngayon, isinasoli ko sa iyo, hindi na lang bilang alaala ng kahapon, kundi bilang simbolo ng bagong simula." Naluha si Nardo. Mahigpit niyang niyakap ang kumot. At sa unang pagkakataon, hindi na ito para lang sa kanya. Isa na itong kwento ng kabutihan, ng malasakit at ng hindi inaasahang pagkakaibigan sa pagitan ng isang batang pastol at isang dalagang may dugong mayaman. At sa puso niya, alam niyang nagsisimula na ang isang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw mula lang lusubin ng konvoy ang baryo ni Nardo, hindi pa rin ito lubusang maanggap ng mga taga roon. Hanggang ngayon, laman pa rin ang usapan sa palengke, sa tapat ng simbahan, at maging sa mga umpukan tuwing hapon sa ilalim ng puno ng santol ang naging kaganapan, kung paano ang batang pastol na halos hindi binibigyang pansin ay naging sentro ng pambihirang kwento. Ang simpleng pagkakabit ng pangalan ni Nardo sa pangalang Aleyna Mendez ay tila bomba sa kanilang komunidad. Habang si Nardo naman, tahimik lang na nagpapastol pa rin sa gilid ng burol. Gusto pa rin niyang damhin ang huling araw ng kanyang buhay baryo bago siya sumama sa Maynila. Wala siyang imik habang pinapanood ang mga kambing na naglalakad-lakad sa damuhan. Si Putol ay nasa tabi niya. Parang pakiramdam din ay may paparating na pagbabagong hindi pa nito ganap na maintindihan. "Mabibigla ka talaga, no?" ani Mang Lito habang lumalapit na may bitbit na termos ng kape. "Isang araw pastol ka, kinabukasan parang may dugong politiko ka na." Hindi sumagot si Nardo agad. Sa halip, nagkunwang abala sa paghimas ng ulo ni Putol. "Lolo, sino po ba talaga si Aleyna Mendez?" Napatingin si Mang Lito sa malayo para bang hinahanap ang tamang salitang gagamitin. "Alam mo, matagal ko nang naririnig ang apelyidong Mendez. Mga negosyante yan. Yung tatay niya, senador. May-ari ng malaking kumpanya ng langis at mga pag-aaring lupa. Ang mama niya raw ay galing sa kilalang angkan sa Visayas. At si Aleyna, well, sabi nila, siya ang nag-iisang anak, tagapagmana." Hindi ko po yun inakala. Ang alam ko lang, giniginaw siya noon. Mahina ang tinig ni Nardo. "At gutom. Yun ang hindi naiintindihan ng marami," sagot ni Mang Lito. "Kapag walang laman ang tiyan, pare-pareho lang tayong lahat, kahit pa anak ka ng hari." Tahimik silang nagkape habang pinagmamasdan ang mga ulap. Si Nardo ay muling pinagninilayan ang mga nangyari. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay hindi ang pagsugod ng mga sundalo o ang pagdating ng helicopter, kundi ang mismong yakap ni Aleyna noong araw na yon. Isa yung yakap na hindi dahil sa utang na loob, kundi isang yakap na totoo ang pakiramdam, isang yakap ng isang taong naunawaan siya kahit pa mula sila sa magkaibang mundo. Kinabukasan, dumating ang isa pang sasakyan sa baryo. Muli, nabulabog ang katahimikan. Bumaba roon si Aleyna mismo, suot ang simpleng bestida, may suot na salamin at dala ang isang maliit na backpack. Hindi siya naka-lipstick o nakaayos tulad ng isang anak ng politiko.
Mukha siyang karaniwang babae, tila naghahanap ng kaibigan. Nagulat si Nardo nang makita ito sa may bakuran nila. Ay si, hindi niya natapos ang sasabihin. Aleyna ngumiti. Aleyna na lang. Ayoko nang may miss o senyorita. Si Mang Lito ay lumabas at agad na inanyayahan si Aleyna sa loob. Sa isang mesang kawayan, naglatag ng tinapay at kape si Nardo at naupo silang tatlo. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo, bungad ni Aleyna. Pero sana, sa simpleng paraan ko, makabawi ako kahit konti. Hindi ka naman kailangan bumawi, sagot ni Nardo. Wala naman akong ginawang kabayanihan. Sinunod ko lang puso ko. Napangiti si Aleyna. Marami palang mabuting tao sa mundo. Doon nagsimulang magbukas ng kwento si Aleyna. Ayon sa kanya, sumama siya sa isang exclusive camping trip kasama ang 4 na kaibigan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, sinalakay sila ng 3 armadong lalaki. Nakatali siya sa loob ng isang kubo sa gubat. Hindi niya alam kung saan dinadala ang iba niyang kasama. Isang araw may pagkakataon siyang makawala at doon siya nagsimulang gumapang, sugatan at halos walang saplot hanggang matagpuan siya ni Nardo. Naisip ko noon kung hindi ako mamatay sa gutom, baka mamatay ako sa lamig. Pero dumating ka, ani Aleyna, halos maluha. Sa kabila ng kababaang loob ni Nardo, hindi rin niya maitago ang kaba. Alam niyang kapag sumama siya sa Maynila, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa loob ng puso niya, ayaw niyang iwan si Lolo Lito. Ayaw niyang iwan ang mga kambing, si Putol, at ang lugar kung saan siya lumaki. Kung sasama ka sa amin, hindi ibig sabihin kakalimutan mo to, sabi ni Aleyna. Pwede mo kaming dalawin, pwede naming ayusin itong bahay niyo. Pwede naming dalhin si Lolo Lito sa Maynila. Gusto ka naming kasama. Pagkaalis ni Aleyna ng hapong iyon, hindi na muling nagtanong si Nardo kung sino siya. Alam na niya, hindi dahil sa apelyido o sa kasikatan, kundi dahil sa puso. Si Aleyna ay hindi lang basta anak ng mayaman. Isa siyang babaeng marunong tumanaw ng utang na loob, marunong magpasalamat at may simpleng damdamin sa kabila ng marangyang mundo na kanyang ginagalawan. At sa sumunod na araw, matapos ang huling pagpapastol niya, tuluyan na ngang lumisan si Nardo sa baryo. Bitbit ang kumot, ang alaala ng kanyang ina, ang yakap ni Aleyna at ang panibagong tanong sa kanyang puso. Ano nga bang naghihintay sa isang batang pastol sa gitna ng magulong syudad ng Maynila? Ngunit kahit hindi niya alam ang buong sagot, buo ang loob niyang tuklasin ito dahil sa wakas may naghihintay sa kanya. Hindi lang bagong bahay o bagong buhay, kundi mga taong handang ituring siyang tunay na mahalaga. Mainit ang araw nang dumating ang itim na SUV sa baryo. Hindi na kasing gulat gaya ng una, pero ramdam pa rin ni Nardo ang pagkaba habang inaayos ang huling gamit na isasama niya. Isang supot lang ng damit, ang lumang kumot na tinupi niya ng maayos at isang maliit na kahon ng mga lumang sulat ni inay. Si Putol ay nasa tabi niya. Tila may pakiramdam na may malaking pagbabagong darating. Nardo, wika ni Mang Lito habang nilalapitan siya. Sigurado ka ba? Tumamo si Nardo, bagamat may lungkot sa kanyang mata. Opo, Lolo, pero ayaw ko po kayong iwan. Kung pwede lang po sana, sumama kayo. Ngumiti si Mang Lito. Hindi ako nababagay sa siyudad, anak, pero ang buhay mo hindi dito natatapos. Kung may pagkakataong magbago ang tadhana mo, hawakan mo yun. Ako, masaya na ako na nakita kong may liwanag ang kinabukasan mo. Lumuhod si Nardo at mahigpit na niyakap ang matanda. Hindi ito nagsalita, pero ramdam niya ang tibok ng puso ng taong parang tunay na ama sa kanya. Ang kanilang yakap ay mabigat at matagal, para bang parehong ayaw kumalas. Pero pareho ring alam na ito na ang tamang panahon. Nang bumaba si Aleyna mula sa sasakyan, agad siyang lumapit kay Nardo. Nakasuot ito ng simpleng polo at maong pants at may hawak na maliit na bag na may mga pagkaing pinabaon ng kanyang ina. Handa ka na ba? Tanong ni Aleyna. Hindi pa po, pero kailangan ko pong maging handa, sagot ni Nardo. Sabay lingon kay Putol na tila may luha na sa mata. Pwede bang isama si Putol? Tanong niya.
Nagkatinginan sina Alena at ang driver. Tumamo si Alena. Siyempre, kasama yan sa pamilya mo, di ba? Habang tinutulungan siyang sumakay sa sasakyan, lumingon si Nardo sa buong baryo. Ang mga batong daanan, ang punong santol, ang kubo ni Mang Lito. At ang mga batang dati tumutukso sa kanya na ngayoy tahimik na nakamasid mula sa malayo. Ang lugar na minsan naging mundo niya, ngayon ay iiwan na niya upang tuklasin ang isang mas malawak na daigdig. Pagdating nila sa syudad ay parang ibang mundo ang bumungad kay Nardo. Mataas ang mga gusali, mabilis ang galaw ng mga tao, at halos lahat ay may cellphone na hawak. Hindi siya makapaniwala na may lugar palang ganito karaming ilaw kahit araw. Si Putol, sa kabilang banda, ay tahimik lang sa kandungan niya habang papalapit sila sa malaking bahay ng mga Mendez. Ang mansion ay isang gusaling may 3 palapag, may fountain sa harap at 2 malaking tanod sa gate. Napapalibutan ito ng mga tanim na rosas, mga kotse na tila hindi pa nadudumihan, at mga kasambahay na nakauniporme. Nang bumaba siya sa sasakyan, hindi niya alam kung saan titingin. "Huwag kang kabahan," bulong ni Alena. "Para ka lang nasa ibang baryo. Medyo mas malaki nga lang." Pinasok siya sa loob ng bahay. May mga chandelier na parang kristal, hagdang marmol, at malalambot na sofa. Ang bawat sulok ng bahay ay may mga kwadro ng pamilya. Kabilang na si Alena noong bata pa ito. Ngunit kahit ganon, may lungkot sa mata ni Alena habang tinitingnan ang larawan ng kanyang ina. "Matagal na pong wala si Mami," sabi ni Alena. "Kaya siguro nung nakita kitang may pagkalinga sa ibang tao, parang naramdaman ko siya." Dinala si Nardo sa isang kwarto sa 2 palapag. Malinis, may sariling banyo at may malaking kama. May aircon, may kabinet, may mga damit na nakahanda. "Sa'yo na lahat to," sabi ng isang kasambahay na nagpakilala bilang Ate Leti. "Hindi ko po alam kung paano gamitin ang aircon," mahina niyang sagot. Napatama si Ate Leti. "Huwag kang mag-alala, tuturuan kita." Sa unang gabi niya sa bagong bahay, hindi siya makatulog. Maingat niyang binuksan ang kumot at niyakap ito. Si Putol ay humiga sa paanan ng kama. Tila nakikibagay na rin sa bagong kapaligiran. Maraming tanong ang gumugulo sa isip ni Nardo. Paano siya makikisalamuha sa mga taga rito? Ano ang magiging silbi niya? Ano ang itsura ng eskwelahan sa Maynila? Kinabukasan, maagang bumisita si Alena sa kanyang kwarto. Bitbit nito ang isang uniforme ng paaralan at isang bagong backpack. "Ito ang scholarship package mo. Bukas na ang orientation. Pero kung gusto mo munang ipagpaliban ng 1 linggo, okay lang." Ngunit tumango agad si Nardo. "Gusto ko pong simulan agad para po may maipagmalaki ako kay Lolo Lito pagbalik ko." Napangiti si Alena. "Ganyan ang Nardo na iniligtas ko." Nagsimula ang bagong yugto ng buhay niya sa isang paaralan sa Makati. Pinakilala siya bilang special scholar ng Mendez Foundation at agad siyang nabing sentro ng pansin. Hindi lahat ay natuwa. May mga batang tila naiirita sa kanyang pagiging simpleng manamit, undi dahil sa pagkakabigyang muli ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa teras ng bahay, panaw ang mga ilaw ng lungsod, napansin ni Alena na may iniiyak si Nardo. "Bakit ka umiiyak?" tanong nito, lumapit at naupo sa tabi niya. "Naalala ko lang po si Lolo, tsaka yung kambing, tsaka yung burol." Hinawakan ni Alena ang kanyang kamay. "Pwede tayong bumalik. Hindi natin kailangang kalimutan kung saan tayo galing para lang makapagsimula. Isa lang ang sigurado, Nardo, hindi mo na kailangang magpastol para mabuhay. Simula ngayon, ang mundo naman ang makikinig sa kwento mo." 1 linggo pa lang mula nang magsimula si Nardo sa bagong paaralan sa Makati, pero parang 1 taon na ang pakiramdam niya sa dami ng pagbabago. Dati, ang tanging iniisip niya ay kung saan papastulin ang mga kambing ni Mang Lito. Ngayon, araw-araw siyang may sinusundang schedule. May klase sa Math, Science, Filipino at Ingles na halos hindi niya maintindihan. Sa unang araw pa lang, napansin na agad si Nardo sa buong klase. Hindi dahil sa katalinuhan, kundi dahil sa pagiging iba. Mula sa kanyang simpleng uniforme na may tabingi pang pagkakakabit ng ID hanggang sa kanyang hindi sanay na kilos sa loob ng silid-aralan.
Sa lahat ng estudyanteng may bagong gadget, nakaayos na buhok, at branded na sapatos, siya lang ang may sapatos na parang galing pa sa ukay-ukay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nardo na hindi sapat ang pagiging mamait at masipag para tanggapin ka ng lahat. "Anong pangalan mo ulit?" tanong ng isa sa mga kaklase niyang babae habang nakangising parang may ibang pakay. "Nardo po," sagot niya mahina. "Nardo, parang pangalan ng magsasaka." Sabay tawa ng ilan sa gilid. Napayungo na lang si Nardo. Kahit gusto niyang ipagtanggol ang sarili, hindi niya alam kung paano. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga mayayaman, lalong-lalo na sa mga batang palaging may pinapatunayan. Pero sa kabila ng lahat, may isang boses sa klase na hindi nanginsulto, si Alena, na kahit hindi kaklase ay minsang bumisita sa room para kumustahin siya. "Nardo, kaya mo to. Walang madaling simula, pero hindi ka nag-iisa," wika ni Alena bago umalis. Ang mamasalitang iyon ang pinanhawakan niya habang unti-unting tinatanggap ang hamon ng bawat araw. Sa klase ng English, hindi niya maintindihan ang turo ng guro tungkol sa past participle at subject-verb agreement. Sa klase ng math, nakakahilo para sa kanya ang mga fractions at algebra. Ngunit gabi-gabi, sa tulong ni Alena, dahan-dahan siyang natututo. Sa maliit nilang mesa, sa study room ng mansion, binabasa niya ng paulit-ulit ang mga simpleng paragraph. Pinagsasanayan ang tamang bigkas ng mga salitang banyaga at tinatandaan ang multiplication table na dati walang saysay sa pastulan. Isang gabi, habang hawak niya ang notebook at nagsusulat ng sagot sa isang assignment, tinanong siya ni Alena, "Anong pakiramdam ng may homework?" Napangiti siya. "Parang mas mahirap pa po sa pagpapastol ng kambing. Pero may natutunan ka na, di ba?" Tumango siya. "Opo, kahit hindi agad, basta paulit-ulit. Parang pag-aalaga ng hayop. Dapat alam mo kung kailan mo papakainin, kailan mo pauupuin." Natawa si Alena. "Tama ka. Hindi rin lahat ng bata dito may ganung tiyaga. At yan ang wala sa kanila na meron ka." Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa presensya ni Nardo. Sa cafeteria ng paaralan, may isang grupo ng mga estudyanteng tinatawag na Elite Circle. Sila ang anak ng mga politiko, artista at kilalang negosyante. Isa sa kanila ay si Marcos Salazar, anak ng isang dating senador. Laging nakaayos, laging may bodyguard, at laging may dalang bagong cellphone. Sa unang tingin ay mukhang mabait si Marcos. Pero nang mapansin niyang madalas kausap ni Alena si Nardo, bigla itong nagbago. "Uy, Nardo!" bati ni Marcos isang hapon habang pauwi na si Nardo galing klase. "Balita ko, scholar ka raw? Dami mo sigurong alam, no?" Hindi agad sumagot si Nardo. "Kakaunti lang po, pero nagsusumikap po ako." "Talaga? Baka kaya ka lang naman pinili? Kasi alam mo na, gusto kang gawing poster boy?" Kawawang bata, niligtas ang anak ng mayaman. Sakto sa press release. May halong pang-alipustang tono nito. Halos mabingi si Nardo sa lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang sinabi ni Marcos o ang pagtawa ng ibang estudyanteng naroon at narinig ang buong usapan. Hindi siya lumaban. Umuwi siyang tahimik. Pagdating sa bahay, agad siyang umakyat sa kanyang kwarto at umiyak ng tahimik habang yakap ang kumot ni inay. Kinabukasan, tahimik pa rin si Nardo. Pero napansin ni Alena ang lungkot sa kanyang mata. "May nangyari ba sa school?" tanong nito habang nag-aalmisal sila. Umiling si Nardo. "Wala po, sanay na rin po ako." Ngunit alam ni Alena ang ibig sabihin ng ganoong sagot. Kinabukasan, sinamahan niya si Nardo papasok sa eskwelahan. Sa harap ng maraming estudyante, ipinakilala niya si Nardo bilang isa sa pinakamatityaga at may malasakit na taong nakilala ko. At bago siya umalis, nag-iwan pa siya ng bilin. Minsan, hindi lang grades o galing sa Ingles ang sukatan ng katalinuhan. Minsan, puso ang sukatan ng tunay na tao. At si Nardo, hindi lang matalino sa puso, matapang pa. Hindi lahat ay pumalakpak. Pero sapat na ang ilang hindi na tumingin ng masama, sapat na ang ilang ngumiti at hindi na tumawa kapag nadadapa siya sa hallway. Gabi-gabi,
Pinagsasanayan pa rin ni Nardo ang mga leksyon. Hindi dahil gusto niyang manguna, kundi dahil ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Sa bawat numerong natutunan niya, sa bawat pangungusap na natapos niyang basahin ng buo, nararamdaman niyang unti-unting natutupad ang pangarap ng isang batang pastol na minsang tinanong ang langit, hanggang dito na lang ba ako? At sa bawat sagot na nakukuha niya ngayon, alam niyang hindi. Sapagkat sa bagong mundong ito, kahit mahirap, may puwang para sa katulad niyang nagsimula sa wala. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nasanay si Nardo sa buhay siyudad. Marami pa rin siyang di lubos na naiintindihan ang tamang paggamit ng internet, ang mga pauso ng mga kaklase niya, at ang paminsan-minsang usapang Ingles na kailangan niyang sipatin muna bago maintindihan. Pero sa kabila nito, nagsimula na rin siyang laspetuhin ng ilang estudyante. Hindi dahil sa pangalan niya o sa koneksyon niya kay Aleyna, kundi dahil sa kanyang tahimik na pagtitiis at hindi matatawarang sipag. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang pag-angat. Si Marcus na dati laging sentro ng atensyon ay unti-unting nawala sa limelight. Napansin niyang si Aleyna, kahit madalang lang ang pagdalaw sa eskwelahan, ay laging kinakausap si Nardo, minsan sa cafeteria pa. Nauupo ito sa tapat ng batang pastol at sabay silang kumakain, isang eksenang dati ay imposible. Para kay Marcus, ito ay isang insulto, isang kahihiyan. Bakit ang isang tulad ni Nardo na galing lang sa baryo ay may puwang sa mundo nila? Minsang hapon, habang naglalakad si Nardo sa hallway, bigla siyang tinapik sa balikat ni Marcus. "Uy," wika nito, kunwaring magiliw. "Kailangan mo ba ng tulong sa assignment mo? Baka gusto mong turuan kita kung paano maging sip-sip sa mga Mendez?" Hindi na lang sana papatulan ni Nardo, pero biglang lumitaw sa likod ang dalawa pa sa barkada ni Marcus na nag-umpisang mag-record ng video gamit ang cellphone. "Smile, Nardo," wika ng isa, "para sa vlog namin. Scholar reacts to criticism." Sa loob-loob ni Nardo, gusto na niyang umalis. Pero bago siya makalakad paalis, mabilis na kinutya ni Marcus. "Ang totoo niyan, kaya ka lang nandito kasi gusto nilang may ipakitang charity case. Alam mo yun, pampalambot ng imahe ng pamilya Mendez. Isa kang props, parang estatwang nilagay sa museum." Napapikit si Nardo. Pinipigilan ang sariling sumagot. Pinipigilan ang luhang gusto ng kumawala. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad palayo habang patuloy ang tawa ng grupo sa likod niya. Ang hapdimang salita ni Marcus ay parang sibat na paulit-ulit tinusok sa puso niya. Nang gabing iyon, hindi siya kumain. Tahimik siyang umupo sa kwarto, yakap ang kanyang kumot, habang si Putol ay nakadantay sa paanan niya. Hindi siya umiyak. Hindi niya kayang umiyak. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil pagod na siyang paulit-ulit na nasasaktan para lang sa pagkakaiba ng kanyang pinanggalingan. Kinaumagahan, habang papunta sa klase, nilapitan siya ni Aleyna. May dala itong isang maliit na bag ng tinapay. "Nardo, may balita ako," bungad nito, sabay abot ng tinapay. May kumalat na video. Pinagtatawa ng karaw. Ginamit yung cellphone ni Marcus. Tahimik si Nardo. "May gusto kang gawin?" Umiling siya. "Sanay na po ako. Ganyan naman talaga, pag mahirap ka madali kang pagtawanan. Pero kapag lumaban ka, mas lalo ka nila't aapakan." Ngunit si Aleyna ay hindi natuwa sa sagot niya. Hindi na ito usapin ang pagtitiis, Nardo. Minsan, kailangan din tayong tumindig, hindi para magyabang, kundi para hindi tularan ng iba ang ginagawa nila sa'yo. Kinagabihan, nagulat si Nardo nang ipatawag siya sa sala ng mansyon. Nandoon si Ginoong Mendez, ang ama ni Aleyna. Nasa tabi rin si Aleyna, tahimik lang pero nakamasid. "Anak," wika ng matandang Mendez, "napanood ko ang video at nalaman kong galing kay Marcus Salazar. Alam mo ba kung sino ang tatay niya?" "Opo, dating senador po," sagot ni Nardo. "Kaalyado ko yun sa politika," tugon ng matanda. "Pero kapag ang anak niya ginagamit ang pangalan nila para apihin ang katulad mo, hindi na yan tama." Hindi inasahan ni Nardo ang susunod na mangyayari. Sa mismong araw ding iyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Mendez Foundation
na hindi na nila susuportahan ang mga programang may koneksyon sa pamilya Salazar, kasunod ng paglabag sa values ng equal opportunity at dignity for all. Kinabukasan, hindi na pumasok si Marcos. May bulong-bulungan na ipinadala ito sa ibang bansa para magpalamig. Biglang tumahimik ang mga bully. At si Nardo, sa unang pagkakataon, ay tinapik sa balikat ng ibang estudyante bilang tanda ng respeto. Sa harap ng school bulletin board, nakita niyang may bagong poster, isang essay writing contest para sa buong NCR. Emma, buhay na walang kapalit, isang kwento ng kabutihang walang hangad. Biglang nanumbalik sa alaala niya ang araw sa gubat, ang kumot na ginamit niya bilang pagkupkup. Nagsimulang magsulat si Nardo ng isang lumang notebook. Hindi siya gumagamit ng laptop. Gusto niya, bawat salita ay dumaan sa kanyang kamay. Isinulat niya ang buong kwento, mula sa pastulan hanggang sa gubat, hanggang sa araw na sinugod sila ng 100 gwardya. Isinulat niya hindi para manalo, kundi para marinig. Makalipas ang 1 linggo, pinatawag siya ng principal. Sa harap ng faculty at ilang bisita, tinawag ang kanyang pangalan bilang champion ng nasabing palisahan. Tumayo si Nardo sa harap ng mikropono. Suot ang kanyang uniforme, maayos ang buhok, pero dala pa rin ang simpleng ngiti ng isang batang alam kung saan siya nagsimula. Hindi ko po ito isinulat para lang sa premyo, panimula niya. Isinulat ko ito para maalala nating lahat na kahit sino ka pa, kung may busilak kang puso, may puwang ka sa mundong to. Palakpakan, luha, at sa mga mata ng mga guro, kaklase at bisita, isang batang pastol ang naging inspirasyon. Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil scholar siya, kundi dahil tinuruan niya ang lahat kung paano tumindig, hindi sa ingay, kundi sa kabutihang hindi kailanmang nananahimik. Umaga pa lang ay abala na ang buong paaralan sa pag-aayos ng entablado. Ipinaskil sa harapan ng gymnasium ang mga tarpuling ng mga nagwaging estudyante sa essay writing contest. At namumuna sa gitna ng mga larawan ang litrato ni Nardo, nakangiti, may hawak na tropeyo, at may simpleng caption sa ilalim, "Minsang pastol, ngayon ay tinig ng kabutihan." Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Sa loob ng ilang buwan, mula sa buhay sa baryo na puno ng alikabok at pawis. Ngayon ay nakatayo siya sa gitna ng lungsod bilang isang taong pinakikinggan, hindi na lamang tinitiis. Kahit saan siya pumunta sa paaralan, may bumabati, may kumakamusta, at minsan ay may mga batang mas bata pa sa kanya na nagpapakuha ng litrato. Ngunit ang pinakamalaking parangal ay hindi ang tropeo o ang plake, kundi ang paanyayang maging guest speaker sa nalalapit na graduation ng junior high school students. Siya ang piniling panauwing tagapagsalita. Isang karangalang hindi inaakala ni Nardo na darating sa isang katulad niyang dating walang sapatos at walang ibang ambisyon kundi ang makakain ng 3 peses sa isang araw. Nang araw ng seremonya, inayos ni Ate Letty ang kanyang uniforme. Si Alena naman ay nag-ayos ng kanyang buhok at pinahiram pa siya ng maayos na relo. "Nakaka-tense po," wika ni Nardo habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. "Hindi mo kailangang matakot," sagot ni Alena. "Sapat na ang puso mo para magsalita. Hindi mo kailangang maging politiko para maging makapangyarihan." Pagdating sa gymnasium, umupo siya sa likod ng entablado. Pinapanood ang mga nagsisipagtapos. May hawak siyang maliit na papel na may ilang bullet points ng gusto niyang sabihin. Pero sa loob-loob niya, mas gusto niyang magsalita mula sa puso. Nang tawagin na ang kanyang pangalan, lumakad siya patungo sa entablado. Tinapunan ng tingin ang mga batang nakaupo. Ilan ay mukhang katulad niya noon. Tahimik, tila walang kumpiyansa, pero may matang naglilihim ng pag-asa. "Magandang araw po sa inyong lahat," panimula niya. Medyo nanginginig pa ang boses. "Ako po si Nardo, dating pastol. Ngayon ay isa na ring estudyante katulad ninyo." Hindi niya ginamit ang papel. Sa halip, tuloy-tuloy siyang nagsalita. "Sa baryo po namin, simple lang ang buhay. Ang tanging kayamanan ko ay ang kumot na bigay ng nanay ko.
ang asong si Putol at ang mga alaala ng bawat pag-asa tuwing umaga. Wala akong laptop noon. Wala akong sapatos na maayos. Pero meron akong puso. Pusong hindi tumatanggi sa nangangailangan. Tahimik ang lahat. Wala ni isang estudyanteng lumingon sa cellphone. Kahit ang ilang guro ay pinahid ang luha sa gilid ng kanilang mata. Hindi ko alam na ang pagbibigay ng lumang kumot sa isang babaeng giniginaw sa gubat ay magdadala sa akin sa lugar na to. Pero ang natutunan ko po, hindi natin kailangan ng malaking pangalan para makagawa ng malaking bagay. Ang kailangan lang natin, malasakit. Matapos ang talumpati, tumayo ang buong auditorium para palakpakan siya. May ilan pang tumayo mula sa likod upang magbigay galang. Si Ginoong Mendez mismo ay nandoon at tumango sa kanya, bakas sa mukha ang pagmamalaki. Matapos ang programa, lumapit ang isang grupo ng guro at nagtanong kung interesado pa siyang mag-train para sa programang Young Leaders of the Nation. Isang intensive leadership workshop na kinabibilangan ng mga piling estudyante mula sa iba't ibang lalawigan. Hindi po ako sigurado kung karapat-dapat ako roon, sagot niya. Ngunit agad silang sumagot. Hindi ang nakalipas mo ang sukatan. Ang puso mo ang dahilan kung bakit ka naming pinili. Samantala, hindi niya kinalimutan ang kanyang baryo. Sa tulong ng kanyang essay prize, nakatanggap siya ng grant mula sa isang private foundation upang magsimula ng proyekto. Pimalik siya sa San Nicolas, kasama si Aleyna at si Putol. Dala ang balitang gusto niyan magtayo ng maliit na learning center para sa mga bata roon. Isang silid-aralan lang muna, pero may mga libro, mga armchair, at isang guro na magtuturo ng basic reading at math. Lolo, wika ni Nardo habang yakap ang matandang si Mang Lito, hindi ko po ito mararating kung hindi dahil sa inyo. Kaya ang unang hakbang ko para sa baryo natin, lumuhod si Mang Lito at hinalikan ang noo ng bata. Hindi ko alam kung bakit ako binigyan ng Diyos ng pagkakataong makita kang lumaki. Pero salamat, anak, dahil binuhay mo ang pangarap ko na hindi ko natupad. Sa araw ng pagbubukas ng Learning Center, dumalo ang halos buong baryo. Ang mga batang dati nilalait siya, ngayon ay nakaupo sa harap, naghihintay sa kanyang unang ituturo. Si Aleyna, bitbit ang ilang bagong libro, ay nagtulong na rin sa pagrerehistro ng mga mag-aaral. Dati, sa ilalim ng puno lang ako nagtuturo kay Nardo, biro ni Mang Lito. Ngayon may bubong na siya at sariling whiteboard. Sa hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagbabasa sa loob ng silid, may dumating na sulat mula sa lungsod. Isa itong paanyaya mula sa isang kilalang kumpanya ng langis, kung saan inaalok siyang mag-training sa loob ng kanilang operations department. Isang internship kahit hindi pa siya kolehiyo. Dahil sa kanyang kwento, gusto siyang isama ng kumpanya bilang inspirasyon sa kanilang CSR, Corporate Social Responsibility Division. Hindi pa man tapos ang high school, ngunit unti-unti nang bumubukas ang mas malalaking pinto para kay Nardo. Pagbalik niya sa siyudad, dinala niya ang isang bagay mula sa kanyang baryo. Isang piraso ng kahoy na may ukit ng salitang pag-asa. Ito ang inilagay niya sa ibabaw ng kanyang study table. At gabi-gabi, habang hawak ang kumot mula sa kanyang ina, binubulong niya sa sarili ang parehong panalangin. Sana, sa bawat araw, may isang batang katulad ko na makaramdam na kaya rin nilang magbago ang tadhana nila. Gaya ng nangyari sa akin. Isang linggong ng gabi, habang si Nardo ay abala sa pagre-review ng mga bagong aralin para sa leadership training na sasalihan niya, dumating si Aleyna sa study room na may daladalang mga papel. Nakasuot siya ng kulay abong hoodie at tila mas seryoso kaysa karaniwan. Nardo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Mahinang sabi ni Aleyna habang marahang isinasara ang pinto. Bumangon si Nardo mula sa mesa. Ano pong meron? Umupo si Aleyna sa tapat niya. Alam mo naman siguro na marami sa negosyo ng pamilya namin ang pinapatakbo ng mga board of directors ni Papa, di ba? Tumango si Nardo. Opo, sabi niyo po, hindi lahat ng desisyon niyo sa kumpanya, kayo ang gumagawa. Humugot ng malalim na hininga si Aleyna.
Simula kasi nang mawala si Mama, si Papa na ang naging sentro ng lahat. Lahat ng desisyon sa negosyo, siya ang may final say. At habang tumatagal, napapansin kong may mga desisyong hindi ko na maintindihan. Itinaas niya ang isang papel at iniabot ito kay Nardo. Isa itong report, detalyado, may pirma ng mga auditor at nakasulat sa Ingles na may kasamang technical na mga termino. Inisa-isa ito ni Nardo, bagamat may ilang bahagi ay hindi niya agad naunawaan. Ito yung annual financial summary ng isa sa mga projects namin sa North Luzon, paliwanag ni Aleyna. Sa papel, lumalabas na green project ito, parang eco-friendly at renewable energy raw. Pero nung pumunta ako ron isang buwan, ang nakalipas, iba ang nakita ko. Anong nakita niyo po? Tanong ni Nardo. Biglang lumalim ang pakiramdam ng kabigatan. May ginagawang iligal na pagmimina. May mga bundok na giniba at mga residenteng pinaalis nang walang kompensasyon. Tapos ginamit ang pangalan ng foundation namin bilang front para hindi halatang negosyo lang talaga. Nanlaki ang mata ni Nardo. Gamit mo ang pangalan mo? Tumango si Aleyna at pinirmahan ni Papa ang lahat ng papeles. Tahimik si Nardo. Pinagmasdan niya ang mukha ni Aleyna. Hindi ito galit, kundi puno ng lungkot at pagkabigo. Bakit niyo po sinasabi sa akin to? Tanong niya sa huli. Kasi ikaw lang ang kilala kong may tapang na walang hinahanap na kapalit. Gusto kong tulungan mo akong alamin pa ang totoo. Hindi bilang tagapagligtas ko noon, kundi bilang taong naniniwala akong hindi kayang tiklupin ng takot ang prinsipyo. Napaisip si Nardo. Hindi pa siya sanay sa mga ganitong usapan. Negosyo, korupsyon, papeles, desisyon ng mga mayayaman. Pero sa kabila ng lahat, alam niyan may mali at alam niyang hindi siya basta pipikit sa harap ng isang baday na tiwali. Makalipas ang ilang araw, sinamahan niya si Aleyna sa isang remote office ng foundation sa Quezon City kung saan sinabing may mga lumang dokumentong maaaring makatulong sa kanilang pagsisiyasat. Doon nila natuklasang hindi lang pala isang project ang may anomalya, kundi 3. Lahat may magkakaparehong pirma. Halos iisang templates ng proposal at iisa ang pattern. Gagamit ng pangalan ng foundation, ilalagay sa papel na eco-program. Pero ang tunay na operasyon ay pagmimina, logging o real estate sa mga lupang kinamkam. Nagdesisyon si Aleyna na kausapin si Ginoong Mendez. Hindi madali ito, wika niya kay Nardo habang nasa loob ng sasakyan. Hindi lang bilang anak, kundi bilang bahagi ng pamilyang iniidolo ng maraming tao. Pagdating nila sa mansyon, hinarap nila si Ginoong Mendez sa mismong opisina nito sa 2nd palapag. Tahimik ito habang binabasa ang hawak nilang mga dokumento. Wala itong galit, pero may bigat ang bawat hinga. Aleyna, anang matanda, hindi mo naiintindihan ang buong larangan ng negosyo. Minsan, kailangan mong gumawa ng mga hindi ka nais-nais para mapanatili ang kumpanya, para maprotektahan ang mga empleyado, para mapanatili ang respeto ng mga investors. Pero hindi ba't mas mahalaga ang respeto ng mga tao sa labas ng opisina pa? Sagot ni Aleyna. Yung mga pamilyang nawalan ng tirahan, yung bundok na giniba? Tahimik ang matanda. Sa isang iglap, tila nabawasan ang kanyang tikas. Hindi mo kailangan alamin lahat ng detalye, Aleyna. At lalo na ikaw, Nardo, sabay tingin sa batang nakaayo sa likuran. Ipinakilala ka namin sa mundo bilang kabayanihan. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Umangat ang tingin ni Nardo. Hindi po ako bayani, pero tinuruan ako ni Aleyna na tumindig sa tama. Kaya kung may mali, kahit sino pa ang gumawa niyan, dapat maitama. Sa mga sumunod na araw, naging mas malamig ang samahan nila sa loob ng mansion. Si Ginoong Mendez ay bihira nang bumaba mula sa opisina. Ang ilang tauhan ng kumpanya ay naging tahimik at tila nagmamasid. May tensyon sa hangin at nararamdaman ito ni Nardo kahit walang nagsasalita. Ngunit hindi rin sila tumigil. Gamit ang mga dokumentong nakuha, naglapit si Aleyna sa ilang independent lawyers at human rights group. Tahimik, maingat, dahan-dahan pero may direksyon. Hanggang isang gabi, may tumawag sa telepono ng bahay. Isang whistleblower. Ako ang dating accountant ng main office sa Davao branch.
sabi ng lalaki sa linya. Matagal ko nang alam ang mga galaw ng korporasyon, pero natakot akong magsalita. Ngayon ko lang narinig ang pangalan ni Alena sa ganitong usapin. Kung handa siyang yumaban, tutulong ako. Muling napuno ng pag-asa si Alena at Nardo. Hindi pa tapos ang laban. At kung dati ay akala ni Nardo na sapat na ang tahimik na kapitihan, ngayon ay natutunan niyang may mga panahong kailangang magsalita. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa mas marami. Sa harap ng gabi ng Maynila, habang magkatabi silang nakaupo ni Alena sa veranda ng mansion, tahimik na umiinom ng tsa, sinabi nito sa kanya, "Nagsimula ang kwento natin sa gubat, Nardo, pero mukhang dito sa syudad tayo mas sinusubok na yon." "Walang gubat na hindi ko lalakarin," sagot ni Nardo, "basta't kasama ko kayo sa paghanap ng liwanag." Nang lumabas sa balita ang unang pagsiwalat ng mga dokumento tungkol sa iligal na proyekto ng Mendez Group, halos isang gabi lang ay tila bumaliktad ang mundo ni na Alena at Nardo. Tumawag ang mga mamamahayag, may sumugod sa mismong bahay, at kahit ilang pahayag na ng foundation ang inilabas upang ipaliwanag ang panig nila, hindi maikakaila na nabahira ng iskandalo ang matagal ng malinis na imahe ng pamilya Mendez. Makalipas ang 3 araw, dumating ang sulat mula sa Securities and Exchange Commission. Ipinag-utos ang pansamantalang pag-freeze ng ilang assets ng kumpanya habang iniimbestigahan ang mga alegasyon. Kasama sa na-freeze ang pangunahing account ng Mendez Foundation, at isa sa mga unang naapektuhan ay ang Learning Center sa San Nicolas na tinayuan ni Nardo. Isang hapon, habang nasa gitna ng klase ang guro roon, dumating ang 2 lalaki na may bitbit na liham mula sa kinauukulang ahensya. Pinasa ito sa harap ng mga bata. Pansamantalang isasara ang operasyon ng center dahil sa kakulangan sa pondo at pending na financial review. Hindi maintindihan ng mga bata ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pero nang makita nilang umiyak ang guro, isa-isa silang nagsimulang magtanong, "Wala na po bang klase? Babalik pa po ba si Kuya Nardo?" Nakarating agad ang balita kay Nardo sa Maynila. Sa loob ng ilang sekundo matapos mabasa ang mensahe mula kay Mang Lito, agad siyang tumawag kay Alena. "Hindi tayo pwedeng tumigil," wika niya. "Hindi ito tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa mga batang nagnanais maputo." "I know," sagot ni Alena. "Pero sa estado ngayon ng finances ng foundation, hindi nating basta-basta magagalaw ang mga dating pondo. Kailangan nating humanap ng ibang paraan." At doon nagsimula ang panibagong laban. Sa tulong ng ilang kaibigan ni Alena at mga kakilala sa NGO circles, sinimula nilang buuin ang Project Pag-asa, isang fundraising campaign para sa muling pagbubukas ng Learning Center. Gumawa sila ng maikling video na isinalaysay mismo ni Nardo, hindi bilang biktima ng sistema, kundi bilang batang minsang tinulungan at ngayoy gustong magbalik ng tulong. "Hindi ako galing sa syudad. Wala akong angkan o apelyidong kilala. Pero alam ko kung gaano kahalaga ang isang lugar kung saan natututo ang mga bata. Isang lugar na may libreng papel, lapis at atensyon," ani Nardo sa video, habang ipinapakita ang mga batang nag-aaral sa ilalim ng puno. Gamit ang upuang yari sa kahoy at lumang pisara, ilang araw lamang matapos ilunsad ang kampanya, nagsimula ng bumuhos ang donasyon mula sa iba't ibang tao, mga dating estudyante, mga guro, OFWs, at maging mga nanay na nagtitinda lang sa palengke. Hindi malalaki ang halaga, pero bawat piso ay may kasamang mensahe. Para sa anak kong hindi kayang pag-aralin sa private. Para kay Nardo na nagbigay ng pag-asa. Para sa mga batang kagaya ng anak ko na gustong matuto kahit walang gadgets. Hindi siya gumamit ng matatalinghagang salita, puro larawan, kwento, at tapat na intensyon. Isang linggong matapos ang pagpupulong, nagpadala si Mr. Erickson ng liham. "I am pledging $10,000 to rebuild and expand your learning center. The world needs more young men like you." Hindi mapigil ang luha ni Nardo nang mabasa ang sulat. Pinakita niya ito kay Alena at parehong hindi makapaniwala sa bilis ng kabaligtaran ng sitwasyon. Ang center na dating isang silid ay ngayoy magiging 3. Magkakaroon na rin ng solar panel para hindi maabala ang gabi-gabing review ng mga guro at isang maliit na silid aklatan.
Muling bumalik si Nardo sa San Nicolas, bitbit ang bagong plano at pananabik. Lumuhod siya sa harap ng sira-sirang gusali ng lumang learning center at bumulong. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi dahil ako ang tagapagtatag, kundi dahil ako rin ay minsang tinulungan ng mga pader na to. Sa pagbabalik niya, sinalubong siya ng buong baryo. May palakpakan, may simpleng salusalo at may isa na namang piraso ng kasaysayang na isusulat. Si Mang Lito ay nandoon din, may hawak na baston, ngunit matikas pa rin sa pagtanggap sa kanyang apo. Alam kong hindi ka na babalik para tumira rito, wika ni Mang Lito habang sabay silang nakatingin sa bagong lote. Pero salamat at hindi mo kami kinalimutan. Hindi ko po kailanman makakalimutan ang tahanan kong nagturo sa akin kung paano maging tao, sagot ni Nardo. Sa loob ng ilang linggo, muling nabuhay ang ingay ng mga batang nagtatawanan sa paligid ng learning center. Muling napuno ng chalk dust ang mga kamay ng guro at ang mga kwaderno ng mga bata ay puno na naman ng mga maliliit na pangarap. At si Nardo, na minsang pinagdudahan sa syudad, pinagtawanan at sinubok ng maraming beses, ay muling tumindig. Hindi bilang bidas sintablado, kundi bilang tagapagsindi ng ilaw sa mga lugar na minsang nilamon ng kadiliman. Ang kanyang muling pagsubok ay hindi naging madali, pero gaya ng dati, pinili niyang lumaban, hindi sa paraang maingay o mapanghamon, kundi sa paraang tapat, buo ang loob at matibay ang paninindigan. Isang pastol na patuloy pa ring nag-aalaga. Hindi na lang sa kambing, kundi sa kinabukasan ng isang buong komunidad. Mabilis ang naging paglipas ng panahon. Sa loob lamang ng 2 taon, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Nardo. Hindi lamang sa panlabas kundi lalo na sa kanyang kalooban. Mula sa isang batang pastol na walang ibang alam kundi ang alagaan ang mga kambing ni Mang Lito at magbahagi ng tinapay kay Putol. Siya na ngayon ang kinikilalang leader ng isang grassroots education initiative na kinikilala sa buong rehiyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at pagkilala, nanatiling payak ang pananaw ni Nardo sa sarili. At iyon marahil ang dahilan kung bakit lalo siyang minamahal ng mga tao. Isang araw, habang nasa training siya para sa kabataang leader, tinawagan siya ng direktor ng isang prestihiyosong magazine. Isasama raw siya sa listahan ng Top 30 Under 30. Changemakers of the Nation. Isa ito sa pinakamataas na pagkilalang maaaring makuha ng sinumang kabataan sa bansa. Ano pong ibig sabihin yan? Tanong niya habang kausap ang editor sa telepono. Ibig sabihin, Nardo, kinikilala ka namin bilang isa sa pinakamatatag na modelo ng kabataan sa panahon ngayon. Mula sa kwento mo ng kabayanihan hanggang sa mga inisyatiba mong tumutulong sa mga mahihirap na komunidad, hindi mo lang binago ang sarili mong kapalaran, kundi pati ang pananaw ng iba sa salitang tagumpay. Tahimik lang si Nardo sa kabilang linya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Nakasuot ng simpleng polo, kupas na pantalon, at may guhit pa ng alikabok mula sa pagbisita niya sa baryo kaninang umaga. Sa kanyang paningin, isa pa rin siyang batang pastol na may dalang pag-asa, hindi karangalan. Makalipas ang 1 linggo, ginanap ang seremonya sa isang magarang hotel sa Makati. Naroon ang mga awardees, mga batang entrepreneur, scientist, abogado at community builders. Si Nardo ang huling tinawag at sa kanyang pag-akyat sa entablado, hindi niya mapigilan ang mga mata ng ilang bisita na tila nagtatanong kung paano siya napabilang sa listahan. Ngunit sa sandaling nagsimula siyang magsalita, nagbago ang lahat. Hindi ko po alam ang ibig sabihin ng PR o branding. Hindi ko rin po alam kung paano magbalanse ng financial statement. Pero alam ko po kung paano gumising ng alas 5 ng umaga para magpastol ng kambing, paano makinig sa batang gutom, at paano magbahagi ng tinapay kahit gutom din ako. Nagpalakpakan ang lahat, maging ang pinakamatataray na panelist ay napapangiti. Minsan na ang katapatan ang pinakamatinding anyo ng karunungan. Sa kanyang pagbalik sa San Nicolas, dinala ni Nardo ang award na iyon sa eskwelahan. Inilagay niya ito hindi sa sariling kwarto, kundi sa maliit na kabinet sa loob ng learning center. Para sa lahat ng batang minsang pinagdudahan, sambit niya habang tinatapik ang bubong ng gusali. Ito ang patunay na may puwang tayo. Hindi naglaon,
Inalok siya ng isang opisyal mula sa Department of Education ng posisyon sa Regional Youth Development Program. Ipinapayo sa kanya na tanggapin ang alok, isang malaking pagkakataon para makapaglingkod sa mas malawak na sakop. Ngunit muling pinag-isipan ni Nardo ang desisyon. Umupo siya kasama si Elena sa ilalim ng punong mangga, sa lugar kung saan dati madalas siyang magpahinga tuwing nagpapastol. "Anong plano mo?" tanong ni Elena habang hinahaplos ang bulsa ng kanyang jacket. "Gusto ko pa ring magturo," sagot ni Nardo. "Hindi ko pa nakikitang sapat ang ginawa ko. Marami pang bata sa ibang baryo na walang access sa basic education. Baka doon muna ako. Mas kailangan nila ako ron kesa sa opisina." Tumango si Elena. "At dito mo talaga pinatutunayan na mas may halaga ang puso kesa sa posisyon." Sa parehong linggong iyon, bumisita rin sa San Nicolas si Marcos, ang dating matinding kalaban ni Nardo sa eskwelahan. Iba na ang anyo nito ngayon. Payak ang pananamit, walang bodyguard, at may daladalang donation box para sa feeding program ng mga bata. "Pwede ba akong mag-volunteer dito?" tanong ni Marcos, habang nakatayo sa harap ng gate ng learning center. Hindi agad sumagot si Nardo. Ngunit sa kanyang mga mata, walang galit, tanging pag-unawa. Walang bata ang ipinapanganak na masama. Yung sistema lang ang nagtuturo sa atin kung sino ang dapat mahalin at kung sino ang dapat iwasan. Pero dito sa center, lahat pantay-pantay. At mula noon naging magkaibigan na sila. Magkaibang mundo ang pinagmulan nila, pero iisang adhikain ang pinili nilang tahakin, ang maglingkod. Dumating rin ang araw na si Elena ay nagpasya ng iwan pansamantala ang Maynila. "Pagod na rin akong makisama sa mga galaw ng mga taong iniisip lang ang kita," sabi niya kay Nardo. "Mas gusto ko na ang mga ganitong lugar, simple, totoo, at walang bahid ng pagkukunwari." Nagsimula siyang mag-volunteer bilang guro sa center. Sa mga mata ng mga bata, hindi siya isang Mendez. Isa lang siyang ate na nagtuturo ng ABC at nagsasabi ng, "Ang galing mo," kahit mali pa ang sagot. Sa unang anibersaryo ng Learning Center, nagdaos sila ng simpleng salo-salo. Naghain si Mang Lito ng kanyang espesyal na lugaw, habang si Putol ay tahimik lang na nakahiga sa lilim ng puno. Sa gitna ng pagtitipon, umakyat si Nardo sa isang sirang mesa at muling nagsalita. "Hindi ako perpekto. Hindi ako matalino gaya ng iba. Pero ang sigurado ako, bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ang buhay ng iba, basta't pipiliin nating magmahal kaysa manlamang, tumulong kaysa manisi." At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng solar lantern, habang nakikinig sa halakhakan ng mga bata, alam niyang ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng naipon, kundi sa dami ng natulungan. Sa bawat bata na natutong magsulat, sa bawat inang napangiti dahil may lugar ang anak niya sa silid-aralan, at sa bawat batang minsan nawalan ng pag-asa, naroon si Nardo, hindi bilang bayani, kundi bilang paalala ng kabutihang hindi humihingi ng kapalit. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa baryo ng San Nicolas. Hindi ito ang karaniwang umaga ng mga taga roon. Sa halip na huni lamang ng mga manok at lagaslas ng ilog ang maririnig, may mga naglalakad na batang may bitbit na banderitas, may mga inang abala sa pag-aayos ng mga pagkain sa dahon ng saging, at may mga matandang lalaki at babae na masayang nagkukwentuhan sa tapat ng simbahan. Mula sa lansangan hanggang sa gitna ng plaza, may nakapaskil na mga larawan ni Nardo. Larawang kuha mula sa kanyang mga pagtuturo, sa mga outreach na pinangunahan niya, at sa kanyang mga simpleng sandaling kasama ang mga bata. Iyon ang araw ng selebrasyon, hindi kaarawan, hindi pista, kundi isang araw ng pasasalamat na inorganisa ng buong komunidad para sa batang minsang itinuring nilang walang mararating, ngunit ngayon ay nagsilbing ilaw ng kanilang baryo, ng kanilang mga anak, at ng kanilang sariling pananampalataya sa kabutihan. Bandang 9:00 ng umaga,
narinig ang sunod-sunod na tunog ng sirena. Lumingon ang mga tao sa kalsada. Mula sa alikabok ng malayong daan, may papalapit na convoy, 5 itim na SUV. Sinundan ng 2 truck ng relief goods at isang malaking puting van na may logo ng Mendez Foundation. Sa likod pa nito, lulan ng isang bukas na military truck ang isang grupo ng 100 gwardya, nakasuot ng uniforme, may dalang bandila ng bansa at may mga rosas na bitbit. Hindi makapaniwala ang mga residente. Ang dating mga sundalo na nakakatakot tingnan, ngayon ay masayahin, nag-aabot ng pagkain, nagpapakuha ng larawan kasama ang mga bata at nag-aabot ng libreng medical kit sa bawat tahanan. Pagbaba ni Nardo mula sa isa sa mga SUV, lumapit agad si Mang Lito. Bagamat may edad na at mas marami ng kulubot sa mukha, nanatili pa rin ang tibay ng pagkatao sa kanyang mga mata. "Nardo," sabi ng matanda, habang niyayakap siya ng mahigpit, "ngayon ko lang naramdaman na umikot talaga ang mundo." "Hindi po yan dahil sa akin, Lolo," tugon ni Nardo, habang pinipigil ang luha. "Lahat po ng ito ay bunga lang ng aral at tiwalang itinanim nyo." Isinabay sa selebrasyon ang pagbubukas ng bagong gusali ng Learning Center. Mas malaki, mas maaliwalas, may 3 silid-aralan, isang mini library, isang open hall para sa mga community workshop, at isang maayos na comfort room na dati pinapangarap lang nila. Sa tabi ng gusali, nakatayo ang isang life-sized statue ni Nardo. Hawak ang isang lumang kumot at isang aklat. Nakatingin sa malayo na parang paanyaya sa kinabukasan. "Hindi mo ba alam?" bulong ni Alena habang sabay silang lumalakad papunta sa entablado. Yung estatwa, ideya ng mga bata yon. Gusto ka raw nilang makita kahit araw-araw. "Parang sobra na po," sagot ni Nardo, namumula sa hiya. "Nandoon ka hindi para hangaan. Nandoon ka para maalala nila kung gaano kabuting tao ang pwedeng manggaling sa wala." Sa entablado, isa-isang nagsalita ang mga guro, ang mga magulang, ang mga dating batang estudyante na ngayon nag-aaral na sa high school sa kalapit bayan. "Nardo, salamat," wika ng isa. "Dahil sa'yo, natutong mangarap ang mga anak namin. Dahil sa'yo, dagdag ng isa, natuto kaming maniwala sa sarili naming kakayahan bilang magulang at guro." At sa huling bahagi ng programa, si Ginoong Mendez mismo ang tumayo at lumapit sa mikropono. Mahinahon ang boses nito, ngunit puno ng emosyon. "Hindi madali ang panahong pinagdaanan ng aming pamilya. At hindi ring madali para sa akin ang aminin ang mga pagkukulang ko noon. Pero kung may isang bagay na tinuruan ako ni Nardo, ito ang halaga ng pagpapakumbaba at pagwawasto ng mali. Kaya simula ngayon, hindi lang ang gusali ang muling itatayo namin, kundi pati ang dignidad ng bawat proyektong isusulong." Sabay-sabay na palakpakan ang bumalot sa buong plaza. Pagkatapos ng seremonya, may isang batang babae na lumapit kay Nardo. May bitbit itong papel na may guhit ng isang bahay, puno, isang lalaking nakayakap sa mga bata at may malaking araw sa gitna. "Ako po yan, tapos kayo po yung nasa gitna," sabay turo niya sa iginuhit. "Ano yung araw?" tanong ni Nardo. Nakangiti. "Kayo po yon. Kasi kahit gabi, umiilaw pa rin." Niyakap ni Nardo ang bata. Sa simpleng guhit na iyon, alam niyang naabot niya ang layuning matagal na niyang ipinaglalaban. Hindi lang ang makapag-aral, kundi ang maging liwanag sa mga nangangapa. Kinagabihan, nagdaos ng munting salo-salo sa gitna ng plaza. Walang mamahaling putahe, walang dekorasyong magarbong imported. Lugaw, pansit at tinapay lang. Pero bawat ngiti, bawat tawanan ay may timbang na mas mabigat pa sa pinakamahal na handaan. Naglakad si Nardo patungo sa Learning Center, mag-isa. Binuksan niya ang pinto ng silid-aklatan, naupo sa isang maliit na upuan, at binuksan ang journal na lagi niyang dala. Sumulat siya ng ilang linya. "Hindi ko inasahang dadating ang ganitong gabi, pero ngayon alam kong tama ang lahat ng desisyong ginawa ko. Kahit masakit, kahit nakakatakot, kahit walang kasiguraduhan. Dahil bawat hakbang palayo sa sarili ay hakbang pala patungo sa kapwa." Isinara niya ang journal, sabay silip sa bintana.
Nandoon si Putol, nakahiga sa lilim ng bagong punong itinanim nila kaninang umaga. Nasa tabi si Aleyna, may hawak na thermos ng kape. At si Mang Lito, nakaupo sa bangkito habang pinagmamasdan ang mga bituin. Lumabas si Nardo, lumapit sa kanila at naupo sa tabi nila. Ngayong gabi, ani Mang Lito habang nakatingala sa langit. Parang mas maliwanag ang buwan. Siguro po, sagot ni Nardo, kasi hindi na lang siya nag-iisa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitang tahimik at punong-puno ng bituin, wala ni isang salita ang kailangang idagdag pa. Sapagkat ang katahimikan, minsan, ay siyang tunay na wika ng pasasalamat.